Panbisaya o Salvaro ang tawag nila nito sa kakanin na ito. Paborito po ito ng mga Bisaya, lalong-lalo na po yung mga nasa farmland o sa ating mga nasa bukid. Napakasimple, napakadaling gawin, pero napakasarap din at kayang-kaya nyo itong gawin. Tara, gawa po tayo. Una po sa lahat ay pagsamasamahin natin ang 2 cups na all-purpose flour, 3/4 cup na washed na sugar, 1/4 teaspoon na fine salt, at saka 1/2 tablespoon na instant dry yeast. Usually, ang ginagamit na leavener po dito ay tuba. Pero in the absence of tuba, ay yes na lang po ang gagamitin natin. Haluin lang po natin ng maigi hanggang sa mag-well combine po ang ating mga dry ingredients dito. At kapag nahalo na po natin ito, ay isunod naman natin idagdag ang ating 1.5 cup na grated coconut. Freshly grated coconut po ang gamit po natin dito. At haluin uli natin ng maigi hanggang sa ma-combine natin ang ating grated coconut dito. At ngayon naman po ay idadagdag natin dito ang ating 1 teaspoon na vanilla essence. Pero kung meron po kayong anise seeds ay mas maganda po ito at gradually idadagdag na rin natin dito ang ating 3/4 cup na water. Dahan-dahan lang po natin ang ating pagdagdag sa ating tubig po dito hanggang sa makabuo lang po tayo ng isang dough. Depende po kasi kung gaano magata ang ating grated coconut po dito. Haluin lang po natin ng maigi, haluin lang po natin ng maigi hanggang sa ma-well combine na po ang ating tubig dito sa ating flour mixture po dito hanggang sa makabuo po tayo ng isang dough. At gamit ang ating malinis na kamay ay mas mabuti kamayin na po natin kasi ininid po natin ito ng sandali lang po. Hindi naman po yung ininid na talagang pakikinisin po natin ang ating dough. Para lang po mahalo lahat, magsama-sama ang ating mga sangkap po na inilagay po dito ay okay na po yon. Hindi kailangan na makinis po ang ating dough po dito. At habang minamasa natin ang ating dough dito ay special shoutout natin si Mercy Espiritu ng Marikina, si Evelyn Mortel de la Cruz ng Ligao Albay, Jose Marie Auri ng QC, Quezon City, Didi Pura ng Sorsogon at saka si Catherine Orteso ng Doha, Qatar. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking mga video recipe dito. At kayo rin po, paki-shoutout po kung saan lugar po kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo sa aking susunod na mga video uploads. Ngayon naman po ay paalsahin natin o ipaparis natin ang ating dough. Ilalagay muna natin dito sa isang mixing bowl na mayroong lightly greased ng oil at tatakpan lang po natin ito ng cellophane at ipapares lang po natin ito ng mga 30 minutes lang po natin. Hindi po natin ito paalsahin ng paalsahin. After 30 minutes po, ay ihuhugis na po natin ito into a bowl. Sa stage na ito ay nakarest na po ang ating dough dito at malambot na po ito siya. At ngayon naman po ilagay natin sa isang working table. I-lightly press lang po natin ito, i-shape into a ball tapos i-lightly press lang po natin ito at maya-maya ay paghahati-hatiin na natin ito. Ikakat po natin ito into 6 equal parts po. Pero guys, kung ngayon lang po kayo napadaan dito sa Dan's Food Park, mangyari po lamang na paki-subscribe po ang aking channel. Paki-click lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. O ayan, hatiin natin ang ating dough into 6 equal parts. At sundan nyo lang po ang video na ito kung ano na po ang aking gagawin sa susunod. Ayan, nabilog na natin ang isang dough dito at ila-lightly press o spread po natin sa isang cut out na banana leaf at pagkatapos po ay
i-spread lang po natin ito. Usually po, ang hugis po ng ating salbaro o panbisaya ay oblong shape. Pero mas madali pong gawin ang bilog na hugis ng ating pangbisaya. Kung bakit merong banana leaves ay nakakadagdag po ito ng lasa kapag ating niluto na po ang ating salbaro. I-arrange lang po natin ito sa isang baking tray at i-bake lang po natin ito sa isang commercial oven. Usually po sa pugon po nila binibake po ang ating salbaro dito, pero wala naman po tayong pugon. O pwede rin naman po natin iluto po ito sa isang lumang kaldero, ay pwede po, at ipaparist muna natin ito ng mga 15 minutes bago po natin i-bake, at budburan muna natin ng wash sugar sa ibabaw para maging glazed, para magkaroon ng glazed ang ibabaw ng ating salbaro kapag ito po ay naluto na po. Dito ay bibake po natin sa ating commercial oven ng mga 20 minutes muna, at pagkatapos po ay ililipat po natin sa taas, ay bibake broil uli natin para maging golden brown po ang ibabaw ng ating salbaro. At ito na po yun, ito na po ang ating napakasarap na panbisaya o salbaro ang tawag ng iba. Isa na naman certified Rapsan na recipe ang ating nagawa ngayon. Napakasimple lang po ito, napakadaling gawin pero napakasarap din, at kayang-kaya nyo po itong gawin. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, paki-post lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.